Yeah. Yung shape, no? Yung shape ng sheet mo. Okay. So, paano malalaman yung strengths? Tapos kakapit niya doon. Mal, uminom na akong gamot kahit walang ano kasi nag-alarm kanina. Pwede ng pagkain. Ano ba mangyayari pag yung antibiotic wala kang laman ng tiyan? Ganun? So we start in 5 minutes. Sino sa inyo ang nagkaroon na ng bonding activity with Wala pa? Bonding activity? No, so the key lang is to be close to them. No? Yan si Neo. Ay, naka-on na yan? Naka-on na yan? Ako. Okay, so sorry kasi sige, magandang umaga sa inyong lahat. We are in session 5, no? At ang title ng ating session ay Leading a Cell Meeting. So ngayon medyo a little bit more technical talaga tayo. We're talking of techniques at paano natin gagawin. This will be probably more interesting para sa mga taong merong doing their cell na, leading their cell meetings. So kung paano ito lead yung cell meeting. And so hopefully, mas helpful to pag may question and answer kasi ang importante dito yung totoong buhay, no? Hindi yung mga churi-churi lang. Okay? So, pakibasa nga yung unang paragraph na yun. Successful cells depend a lot on their leaders training in living up as a follower well, carrying out his work in the lives of members, leading cell meetings effectively. God is a God of order, and so we must also do everything orderly. But everything should be done in a fitting and orderly way. 1 Corinthians chapter 14, verse 40. And whatever you do or say, do it as a representative of the Lord Jesus. Colossians chapter 3, verse 17. Okay. Notice tatlong bagay, no? Yung success ng cell nakasalalay, no? Yung training ng cell leader na sundin ang ating Panginoon, di ba? Tapos paandarin yung gawain ng Panginoon at saka i-lead yung cell meeting effectively. Bakit? Dahil yung cell meeting ay gawain ng Panginoon. Okay? So, cell group meetings are made up of followers meeting once a week in houses, offices, or any place where they can feel comfortable and share without interruption. The purpose of the meeting is also the threefold purpose of the cell group. So, ang cell group, di ba, may cell meeting at may cell group. Sige nga, sa inyo, anong kaibahan ng cell meeting tsaka cell group? Kasi para sa iba yung cell, pag sinabing cell, nasa isip niya cell meeting, iba, nasa isip cell group. So, anong kaibahan nun? Ang cell meeting po kasi pag uukulan nyo ng pansin yung kung anong gagawin, mga gawain dapat maging po. Sa cell group po, yun doon po kayo pwede mag-share about sa mga past. So, yung cell group, yun yung sharing. Apo. Tapos yung cell meeting, yung meeting para sa trabaho. Yung gagawin ko Para po kasi pati cell group po kasi pwede ka pong mag-invite pa ng iba.
Okay. Yung Cell ayaw meeting. ko mga bago. Kasi pagka cell meeting po kasi for leaders. Ihirapan ko lang ha. Paano pag cell group meeting? Yun. Para siguro Okay, para lang ano ang kaibahan ng cell group sa cell group meeting? Para mas mahirap. Cell group, yun yung grupo. Mm-hmm. Cell meeting, yun yung, kahit nakita, ba, ako, may isang cell group ako, kahit isang tao lang nakita ko, tapos nag-usap kami, cell meeting yun. Okay. Okay. So, yung meeting, yung ginagawa yung meeting. Yung cell group, mga tao yon. Okay? Gusto ko lang malaman mo, yung cell group, kahit kailan, cell group kayo. Yung, di ba? Kaya nga minsan pinapakilala ko, ka-cell group ko. Di ba? Nagmi-meeting na ba kayo? Hindi. Hindi na kami nagmi-meeting. Pero magka-cell group kami. Kasi ang cell is a relationship ng mga tao. Ngayon, gaano kadalas kayo nagmi-meeting? Una, meron kayong cell group meeting. Yun yung oras na pinag-usapan nyo na magmi-meet kayo. Di ba? Okay? Sa isang lugar. No? Tapos meron kayong specific na gagawin. Pero, hindi lang limitado doon. Kasi meron pa kayong ginagawa outside the cell group meeting. Yung nga siya sabi niya na meron kayong trabaho na ginagawa. Pero yung cell group meeting, yung tinatawag na iba na cell. Yung cell group meeting. Yun yung antitipon-tipon, parang worship service, di ba? Cell group meeting. Regularly, every week, may meeting kami. Pero, cell group meeting kami. Ano ginagawa namin doon? Ito nga. No? So, yung plano namin sa meeting at yung plano namin bilang isang grupo, isa lang. So, every time nagme-meet kami, yun ang pa rin ang goal namin. Okay? But of course, meron din, tulad na nabanggit ni Adrian, meron ding relationship ang cell group outside the cell meeting. One-on-one relationships, di ba? Informal relationships, bonding. Cell group pa rin yun di ba? Actually, meeting din yun di ba? Pero hindi yun yung main cell group meeting nyo. Okay? So, tingnan natin. Yung tatlong purpose daw, napaka-importante, no? Actually, tatlong bahagi ng isang purpose Experience God together, build up one another, reach out to others. Sino sa inyo na-memorize na yun? So, kasi yun yung purpose ng cell nyo no? So, every time nagtitipon tayo, katunayan, pinaalala nyo yun sa cell meeting nyo Ba't nga ba tayo nandito? Nandito tayo to experience God together, build up one another, and then reach out to others. Bakit? Kasi yan ang inaatupag. Kaya pag may plano siya na gagawin, at ang tanong nyo palagi, kung sa tatlong to, anong ginagawa nun? Di ba? Wala. Ay, huwag na natin gawin yan. Kasi, di ba, walang nagagawa yan para dun sa hangarin natin. Usually naman meron, di ba? So, the cell meeting attendance must be 3 to 12 persons. Why 3 to 12 persons? Sige nga. Ano ang silbi ng 3 to 12 persons? Para po kapag nakabuo kayo ng 12, hindi lang magme-maintain doon sa isang grupo yung kumbaga yung cell niyo, kakalat yun hindi naman focus na pag nagkaroon po kayo ng cell, steady lang kayo as a group lang, kumbaga papakalat yun yung sinasabi ni God na yung mga words niya sa labas, hindi na siya makukompres na sa grupo nyo, kumbaga ikakalat. Sure. Di ba sabi nga ni God kasi, spread my words. Sure. So, gusto nyo kumalat yung salita ng Panginoon, no? Kaya, hindi sapat na isa-isa lang, di ba? Pero, kaya kailangan 3 hanggang 12. But, ang sinasabi natin kasi, beyond 12, yung dynamics nagbabago na, tulad tayong ganito. Bakit? Kasi, tandaan nyo yung sinasabi ng isang leader, ay nagiging makapangyarihan siya more and more, the bigger the group is. Kasi hindi mo na mahahati equally yung oras So, madodominate na siya ng iisa. So, sasabi natin, yung pinaka-optimum na, pinaka-marami na pwede pa rin mag-individual participation ng bawat isa, meron ba tayo? Ikaw na lang maiwan, Christian. Napaka ideal pag merong 3 hanggang 12.
Pag konti sa 3, di parang one-on-one din naman yun, di ba? Dalawa. So, may leader, pero one-on-one. So, ideal yung anywhere between that. Kasi beyond that, sobrang dami ng interactions, no? Ang computation ng interaction, 12 times 12 minus 1, di ba? 12 times 12 minus 1, 143, no? No, sorry. 12 minus 1 times 12, 11 times. So, pag meron kang, kunyari, di ba, nakikita ba ito? Nakikita nyo ba? Nakikita nyo? Okay. So, kunyari, dito pala. Okay. So, kunyari, meron kayong 4 na tao dun sa grupo, siya mag-i-interact doon, mag-i-interact doon, mag-i-interact doon, di ba? So, 3. Tapos, ano pa? Ito naman, mag-i-interact pabalik, di ba? Sa kanya, saka sa kanya, ilan na yan? 6. Okay? Tapos siya naman, mag-i-interact pabalik doon, papunta doon, at saka pabalik sa kanya, di ba? And then, 9. Tapos finally, ano to? Siya mag-i-interact pabalik doon, tapos mag-interact doon, saka mag-interact pabalik sa kanya. 12, no? So, yun. Ganun karami. Pero pag dagdagan mo pa isa, increasingly, paki-compute na lang yung formula. Okay? Magiging maraming-marami. Okay? So, ang point is, at 12, hindi na manageable yung isang leader, hindi niya na ma-manage yung interaction sila lahat. And that is why we're limiting it hanggang 12 lang. Okay? Anyway, yes. Hanggang 12. Oo. So, pag 12 kaya pa. Sure. Kasi sabi niyo po kanina, hindi na maaano pag 12 ng leader. Oo, paglampas. Sorry just to clarify. Hanggang 12 ideal. Of course, may mapapansin kayo, may mga cell, lumalampas, di naman pag lumampas, talagang tatamaan kayo kidlat. Di naman. So, mahihirapan lang kayo. So, kunyari, naging 13, 14, alam hindi nyo tatanggapin yun. Tatanggapin nyo. Pero immediately, alam nyo kung paano kayo magpo-form, magre-reorganize para ma-handle yon. Baka 3 grupo yon o 2 grupo yon, no? Para lang makapag-usap at makapag-pray man lang ng prayer request kung ganito. Kasi gusto nyo nga may malalim na bonding. Okay? So, that's why we're saying the ideal is, and tapos pansinin nyo, the cell meeting should take 1 to 1.5 hour only. Ito ay yung meeting proper. Marami sa atin, and ini-encourage naman natin yon, that merong relationship outside yung meeting proper. Di ba? Kung saan nagbaband lumalalim Walang limitasyon yun. Ang ating Panginoon, talagang marami siyang time sila. Kung nagkakainan sila, cook out by the sea, di ba? So, magkakasama naman sila. Malaking tulong yun. Sasabi nga natin, yun ang isang napakalaking tulong nun. Pero yung meeting, kasi you're reaching out to others, kaya napaka-importante, 1.5 hour lang. Kasi beyond that, nakakasawa naman. So kung may bisita ka, hindi siya babalik. Okay? And so, that's the ideal time sana na sinaspend natin doon. Okay? Mamaya, pag-usapan natin kumapan. The leader must prepare on his own and arrive 10 to 20 minutes before the start to prepare the atmosphere together with the host. Yung host, yung sino yung in charge dun sa lugar na yon, di ba? So, sila yung dalawang mauuna. Okay? Usually, ang nangyayari, nauuna yung buong cell, di ba? Tapos darating yung leader. Oh, ready na kayo? Buksan natin ng bar. No? So, start na tayo. So, basically, naghihintay doon yung leader. Wini-welcome nila yung host, sila ng host, yung mga tao na darating. Okay? Any question tungkol doon lang? So, ideally, kung magkakaroon ako ng cell, ganito ang gagawin ko. Na? Yan ang nasa isip. Sino sa inyo may nililid na cell? Okay? Okay? So, kamusta? Anong experience nyo na saan nyo ginagawa? Paano yun? Sige yun. Kami po ni Diosyo po kasi, nagbabahan na po kasi kami, nag-start na po kami. Kumbaga, in-start na po siyang, talagang yung puso niya, taga kay God na
So, si ikaw tsaka si Joshua pa lang. Apo. Oh. So, may one-on-one relationship kayo, discipleship relationship. Apo. Para mag-cell group meeting kayo, of course, technically, kinakount na natin yun. Apo. Cell. Pero pa cell group meeting kayo, kuha kayo ng iba. Apo. So, tutulungan mo siya mag-win, may win-win kayo, may sinasharean kayo, kasama mo siya, para pwede kayo mag-start ng cell ninyo. Parang gano'n. Okay? So, yung meeting ninyo doon sa individual meeting, no? So, discipleship. Pero pag meron pa kayong isa at nagtipon-tipon kayo, fellowship, build up one another, experience God together, reach out to others, yun na yung cell meeting. Okay? So, in the meantime, tina-train mo pa siya. Maganda rin yun kasi maganda yung foundation. Para pag nag-meet na yung cell meeting nyo, dalawa kayong at least na sanay na. Okay? Meron pa ba iba? Yes. Kasi po sa bro, yung experience ko sa nagsisharing po kami. About tatlo po muna po kung ano yung past nilang nangyari. Saan tong cell mo? Saan tong cell mo? Sa school. Kung yung ginagawa nila, about sa bahay din, about din sa family. Parang inanaw po kasi sa akin, gusto ko po silang, parang tingin silitunin yung background. Hindi lang doon sa school, kundi rin sa bahay-bahay nila. About sa family din nila, kung ano mga work. Parang gusto ko rin po maging banding na hindi lang puro gospel ang nangyari ko sa kanila. Na hindi lang doon good. Pero Christian na sila lang. Hindi. Yung meron po, mga Christian, pero yung hindi po. Na ano, So, kasi malaking grupo yun, mga ilan sila? ang nakakawa ko po, Mga 6 sila, tapos ang Christian doon. tatlo. Dalawa. Yung mga tatlo. Okay? Pero yung pinarap ko rin po yung background nila. Yes. About sa ano. So, importante rin yung relationship na meron kayo outside. Importante rin yung relationship na meron kayo inside. Pag-uusapan lang natin kung ano yung gagawin during the cell meeting. Pero, yung sinasabi natin, the number and yung time na inaalat natin, no? Importante rin merong host. Of course, marami sa atin walang host, no? Na situation katulad ng pag ginagawa sa history makers. Sino nag-sell during history makers? So, ang host in church, di ba? Tapos sa campuses, ganun din. Wala masyadong host. Of course, there can be a person in charge na to prepare the place, no? Yun na yung closest to a host you can be. Pero yung sa mga communities, yung tao nagbukas ng kanyang bahay, syempre, natural host yun. Hindi mo mai-chapwera yun sa maging host, bahay niya yun. Di ba? So, siya talaga yung nag-welcome so, kasama ka nung host na nag-welcome sa kanila. Okay? Ngayon, babanggitin kasi tinatawag nating 5 W's. Okay? There are 5 W's which is a good guide to the structure. Pag inisip nyo, ano bang plano? Paano ko ba paandarin yung cell meeting, no? Dati tawag natin 4 W's. Nilagyan natin ng isa pa, yung walo sa ulit. Pero basically, it's a structure ng cell meeting. Paano ginagawa? So, ito ay varying, no? Hindi to stricto, ganito, 10 minutes, tama na, 10 minutes, hindi gano'n, no? Pero, just a good picture ng percentage doon sa cell. Actually, pag nag-uumpisa yung cell nyo, mas marami sa warm-up. Tapos, pag tumatagal na yung cell nyo, pag umabot sa yung tinatawag natin conflict stage, dumadami yung worship. Marami yung prayer times, Lord, tulungan nyo kami, mag-ayusan ulit, ganyan. Lumalamig na kami, whatever. And then, pag okay kayo, yung community stage na talaga, no? Yun yung tinatawag natin, community stage, yun yung word na ngayon. Ito na yung standard na time na inaalat natin. Of course, gusto natin merong works palagi, no? May resulta palagi na para sumulong ang gawain ng Panginoon. Okay? And then, so, ilan to? Ano to? Una, warm up. Ito yung gusto nyo lang, by the time na pumasok kayo sa worship, handa na kayo. So, usually, lalo na pag galing sa opisina, iba pa yung mentalidad ng tao. So, dumadating sila doon, hindi pa handa. Kunyari, so, hinahanda mo pa sila para sa kanilang ginagawa. Lalo na pag sa community. Of course, pag galing sa service, all the way, welcome and worship, ready na, pride na sila eh. So, doon ka na lang sa word, tsaka sa works. Which is okay din naman. No?
na natulungan ano. This is for cell meetings na ginagawa outside ng kahiwalay sa service. Sino dito ang cell meeting niya hindi during the worship service? Hindi si ate ano lang, no? So most of you konektado sa history makers or sa connections. Sa amin, afternoon, Pastor. Sunday afternoon. Sunday afternoon. Pero detach the service, no? So pwede nyo gawin ulit yun. Pwede merong sariling worship. Kayo rin, no? So detached. Sa school, di rin, di ba? Kapag sa campus, sa school, pero hindi during yung celebration nyo. Hindi, ibang schedule. So detached din kayo. So sa pag-detach, kailangan nyo mag-provide ng warm-up tsaka welcome doon. Okay? To get them in the mood and then to prepare their hearts para sa Panginoon. Okay? Tapos, and then you, yes, question. Ano po usually yung pwedeng gawin namin pag sa warm-up? So, sabi dito, they can do a light activity, greeting, welcoming newcomers. You can listen to a short testimony, short, sometimes games, no? Ang naghahanap ka ng activity na magkakasama lahat. Hindi naman to kinakailangang sobrang dekahon, pero gusto niya lang na yung tao kunyari, problemado, di ba? Ayaw mo nakababad pa rin siya doon sa kanyang problema. Ayaw mo nandun pa rin siya sa mundo niya. Gusto mo pumasok na siya sa cell. So, basically, yun lang naman talaga ang intention ng bisita. So, hindi pa warmed up yun. So, gusto mo, warm up sila na ito talaga. So, pag umaandar na, tsaka mo ngayon dadalhin yung worship. Okay? So, pwede po na pwedeng maliit na game. Pwede po yan. Maiksi lang. Tapos meron po kasi sinabi kanina, Pas, na kung magkakakilala na, matagal na talaga yung cell, mas lesser na yung warm-up. Ibig po sabihin ba nun, kung kami isang cell, hindi naman kinakilala lahat ng ibigyan ng Thanksgiving. Hindi naman. So sa isang cell po, kumari talagang medyo maano na kami matatagal. Tatlo. Isa. Kasi minsan hinahanap natin na yung warm-up is the activity itself eh. Kailangan ka magbigay. So, kailangan nga siya magbigay. Kung ano-ano na lang yung nasasabihin niya, mema lang, mema. So, salamat. Dami ng... Can be warm up. Ano? Yung Yes. Oo. So, pwedeng, kunyari, usually kasi Thanksgiving yung pinaka, ang tawag nito, hindi, di ba, hindi free, so, sinong may pasalamat sa Panginoon? Kung wala naman pwede. Kaya lang, people feel like obligado silang magbigay. So, magbibigay sila ngayon ng yung nangyari sa ingrown toenail ng kanilang pusa. So ngayon, nandito yung bisita. So, nakatingin yung bisita. Nakaganyan. Diba? Pero hindi magsasalita yun. Kaya lang sa loob-loob niya, ano ba itong pinasok ng gulpang to, ha? Pero sa atin, wala yun. Masaya tayo eh. Hindi ba natin nakikita yun? So, see it from the perspective ng bisita kasi our goal is to reach out to others. Pangalawa, no, gusto mo naman maging alive eh. Di ba? So, bilang leader, isa sa role na pwede mong gawin, make a lot doon sa ginawa. Grabe yung ginawa ng Lord na yan, di ba? So, actually, kahit isang testimony lang, can work you up eh. Para ready na eh. Of course, ikaw magdi-decide nun eh. Kaya lang, meron ba? Hindi, wala akong masabi. Hindi, kailangan magsabi ka. Umikot na sa'yo eh. Ikaw nasusunod eh, di ba? So, ngayon, nagsabi na lang siya ng kung ano-ano. Yung kismis dun sa kapitbahay. So, di ba? So, sana hindi ganon. And tayo yung nun sa umpisa eh. Of course, yung bisita sa umpisa, hindi siya ganon sanay. Naninimbang lang din siya eh. So, kung may sinabing isa, praise the Lord yung sinabing gano'n. No? Tunog-tunog din tayo, may ginagawa ang Lord sa atin. O, tara, awit na tayo. Di ba? So, diretso na. So, isa, dalawa, okay lang na.
Okay? Kaya lang, ito lang mahirap kasi. We feel pressured. Kunyari, lilimal aapat lang. Nagbigay yung 3. Para namang initsipwera mo yung isa na hindi pa pwede din na obliga ka na ng isa. Kaya ako, kunyari, 4 lang. Pagbigay ng isa, thank you. Tama na yan. Kasi, di ba? Para marami, at least mas marami kaming hindi nagbigay. Di ba? Kaya sa isa lang siyang hindi nagbigay. Ano ba problema ko? Ba't ayaw nila pakinggan? Di ba? Hindi naman, di ba? So, binabasa rin natin doon sa situation. Pero, basta alam nyo ang goal nyo. Ang goal nyo, meron sense of excitement, naririto na ang Panginoon. Minsan nga walang ganon, yung parang exhortation mo lang, hindi naman preaching. Nandito tayo ngayon, ito ang cell meeting, ang unang cell meeting na, wow! Di ba? Tipo lang kayo, wow! Tulan nyo lang, wow eh, wow! Sige, sabihin natin, wow! Sabihin, yun lang yung, tapos, tayo nandito to, ano yun? Experience God together, to build up one another, to reach out to others, di ba? Konti explanation lang kung ano mga to. Ito ang gagawin natin, no? Luwalatiin natin ng tulungan natin isa't isa lumago. Tsaka, yung mga ibang tao, dadalhin din natin sa Panginoon sa cell na to. Umahog na tayo. So, kahit gano'n, ka-eksi lang. Then, Pastor, napakaganda niyang ganyang warm-up. Pag lahat, back new cell, yung lahat bago. Tapos, sabi dito, yung successful sales, yung sa unang-una, depend a lot on their leaders' training. So, isang doon, kasi minsan, kung wari yung mga matatagal ng nagsisell, no, magkakasama, hindi na napapansin, kung wari may bisita. So, ang tagal-tagal na ng isang nagsasalita, no? So, sabi doon, paano yung gagawin ng leader? May bisita. Ito, mamaya, pag-usapan natin dun sa 7 big mistakes in leading a cell meeting, no? And then we'll talk about how to deal with problem situations katulad nun. Okay? So we do warm up well. Pag nagawa niyo yung warm up well, alam niyo, kikita niyo excited lahat, walang OP. Excuse me po, isa pa po. So pagka galing sa worship, hindi kinakailangan na warm up. Word agad. Sure. No? Sure. We're warmed up, no? So review niyo lang, di ba? Konting pagbalik, sabi niya. Tutuwa tayo sa Panginoon sa ginagawa niya. Ngayon, ganun pa rin, you're staying in the excitement of the moment. Para lang hindi mag-dissipate. Pangalawa, yung worship, no? This is worship. Choose a song that will help. No? So notice, just one song will help kung mag-uumpisa kayo, just one song. And normally, ginagamit natin ngayon sa cellphone na lang. Pwede na meron ka ng banda. May worship leader pa. Si Darlene Check pa yun, di ba? Okay, so, okay na rin yun, di ba? Pag gano'n, ang ano lang yung singable, yung madaling sabayan at hindi sobrang taas, so madali lang nila sabayan, lalo na kung may bisita, hindi siya out of place. Kung merong bisita, maganda meron din song sheets kahit memorize nyo na lahat. Kasi, baka kayo, tapos mauupi lalo yung bisita kasi wala siya. Siya lang din nakakaalam. Pastor, anong gagawin kapag katulad niyan? Kasi sa amin marami na kami. At mahaba pa kung minsan sasabihin kasi na, okay, magbibigay tayo ng pasalamat. E di isa-isang ina-announce si leader namin. Pag ganadong-ganado yung isa, naiinip na yung yan, yun ang pag-uusapan natin sa 7. Ang mo nang ginikwento, hindi naman, sige po. Yun lang parang katulad na sinabi mo na para bang indron ng pusa, parang gaso. Parang ganon, kasi wala nang use. Ang bisita, lalo na kung may bisita kami, okay, sure. Pag kami lang. At saka, there are times naman na okay yung nag-share kasi masaya siya, kaya medyo nalilibang. Pero kung minsan tapos na siya, tapos may nagsasalita na, teka muna, mayroon pa akong naalala. Yan, okay, sige. Naalala ko dati, nag-explain ako kung paano dapat. Sige. Nag-explain ako sa team kung paano dapat maiksi lang pag magpapaliwanag kayo. Kaya lang 2 oras na ako nagsasalita. So medyo, minsan hindi rin natin napapansin pag tayo sa iba. Papansin natin. Sige, pag-usapan natin to doon sa 7 big mistakes na nagagawa ng okay? Ng mga nag-lead. Okay? So, worship, kahit isang song lang, sometimes kahit walang song. Ang worship doesn't just mean singing a song.
Singing a song is the best way para ito ng isipan natin sa Panginoon. But sometimes, something like this. Purihin natin ang Panginoon dahil sa kanyang kadakilaan. Okay? Pero ba kayo, ang Diyos ay, okay? Or, ikaw o Diyos ay, tuloy mo, ikaw o Diyos ay mapagmahal. Okay? Ikot kayo ganyan. Ikot mo pa ulit, di ba? I mean, ilang beses, no? Just so that there's a sense that we're focusing on God. So, yung warm-up is man to man, di ba? Tapos yung worship is God, man to God, no? Tapos yung word is God to man. God speaks to us, no? Ito yung exposition ng topic. Ito pakinggan nyo mag-i. Here, the leader must be confident and well-prepared to handle the topic. He must lay out the teaching simply, with clear language and impact. No? Yan yung, during that 20 minutes, at most 10 minutes. But ideal, 5 minutes. 5 minutes yung teaching. Bakit? Kasi hindi naman doon yung main teaching, di ba? Merong kaya lang, kung detached kayo, ito, again, kung hindi detached, napakadali lang. Kasi yun yung teaching tatanong ka na ng application, hindi ka na magtuturo nga actually. Pero pwede ka rin mag-review ng konti. Pero, pag detach, kailangan mo talaga ituro. Alam niyo kung bakit? Una, may a-attend doon na hindi naman umattend ng yung topic na. Pero, again, 5 to 10 minutes should be enough. No? At ito magagawa mo lang pag prepared ka. Yes. Na namin sa sales, ginagawa namin, di ba, palagi sa service, 3 topics. So, kumukuha kami ng isang point lang doon sa kung ano ang kailangan ng sale namin. So, yun lang i-expose namin. Kaya kaya namin yung 5 minutes ito. Hindi lahat ng... Pero pag prepare mo, kaya mo kahit isang topic din Sabihin mo lang. Kunyari yung kunyari ngayon, example ang message ngayon ay ang family natin is God's best plan for us. Diba? Yun ang nakikita natin. Kung iisip mo yung God's way is best, na kailangan you wait, you walk, you work with Him. No? So, God's first point mo na. Diba? Ang plano ng Panginoon ay ganito. So, actually, hindi na ako nag-dwell doon sa text kasi wala nang opportunity mag-dwell doon sa text. Nandun na kaagad ako sa what life lesson ang makukuha nila. Sometimes naman, doon sa text, nandun na yung life lesson, so sinabi mo na kagad. Tapos, ang main focus dito is to get yung people to find paano nila i-apply sa buhay nila yung lesson. Yun actually ang word time How do we apply the Bible? No? Sabi dito, he must inspire those attending to embrace the word as their own and apply it immediately in their life. Okay? So, gusto mo yung mga cell members would obey God's word, not know God's word. So your goal, kaya nga kahit hindi ka magaling na teacher, no? Kasi hindi naman kasi teaching ang focus ng cell. Pwede kang mag-lead ng cell Minsan nga mas magaling kung hindi ka teacher So wala kang patience para explain yung mga points na yun Ang gusto mo, gawin natin. So, at the end, ang tanong is, ano ba gagawin natin? Anong gagawin mo? So, anong babaguhin mo sa buhay mo? Anong pinababago ng Lord? Kasi alam nyo, kung nandyan yung word ng Lord, kahit kwentuhan lang, kahit devotion lang, kahit pag nagtipon-tipon kayo, nandyan ang presensya ng Lord, tapos sasabihin nyo, alam mo, kailangan pala natin, kunyari mga estudyante, kailangan pala natin galangin magulang natin. Tara, mula ngayon, galangin natin magulang natin. Laking pagbabago na yan sa mundo. No? Or, sige basta tayo no? We will wait till the time is right. Okay, sige, tayo Okay, solid, di ba? Hindi tayo, we will fight for yung best ni Lord sa atin. Sige, okay. So, pag nagka-usap-usap na yung mga tao, yung tinatawag namin ketchup compact na yun, yun na yun Yun yung mga pagbago ng buhay. Uy, mali pala yung ginawa natin. Palagi natin tinutok si Jerry. Simula ngayon, hindi natin tinutok si Jerry. Diba? Mundong ibabaw, pag
Hindi natin minutok sa si Jerry kasi parang binubuli na natin siya. Di ba? Ang gwapo-gwapo niya pa naman. Sige, huwag na lang. Ano kaya? Hindi, tara. O kaya, di ba? O kaya si ano nangangailangan. Ano kaya gagawin? Di ba? So, ang point ko is, basically, when you leave it out. Kaya, napaka-importante, mayroon pa tayo, aside from the 20-minute word, merong works afterwards. Pero, napaka-importante na makita natin yung value nitong nung salita ng Diyos ay para isabuhay. Kaya nyo binubuklat yung Bible para sundin. Okay? Yun lang muna. We can be even more technical at tiyakin na yung ginagawa nila yun sa Bible at hindi sarili nilang isip, but we'll talk about that later. Ang goal mo lang, expose sila enough of the truth so that they can obey. Okay? And then, yung fourth is yung works time, no? At we're defining two different kinds of works. Sabi dito, make good use of the closing time by doing two kinds of works. Yung tinatawag natin in work is works to one another. Minister to every member of the cell group by evangelizing kung may new friends. No, sabihin yung isa sa atin, hindi pa nakakilala sa Panginoon, no? This is an opportunity for an altar call or pray for each one, no? Or giving practical help in those in need, yung collection ng offering. And then, meron ding outwork. Ano yun? Yung ministry natin sa outsiders, yung mga not yet believers. Di ba? Pray for their salvation, o plan tayo ng visitation, paano natin siya wiwinin. Basically, yung last 10 minutes nakalaan para doon. Sabihin sa cell meeting nyo, nag-iisip kayo ng pag-win. Reach out to others. Even as we bless each other. Okay? And then yung wallow, 10 minutes, bahala na kayo dyan. Magaling kayo dyan. Di ba? Basta yun yung katuwaan, yung sense na, alam mo kaagad yung magkaka-close talaga sa cell eh. Pag yung pagtapos, tayuan lahat, alis, alam mo yun, gawain lang yun. Di ba? Pero alam mo yung pag natapos, may sense na, di ba? Gusto pang, di ba? Ayaw pa mag-uwian. Alam mo, malalim ang relasyon nito, di ba? Ayaw mag-uwian. Of course, kailangan pa rin natin mag-uwian, di ba? Pero, lalo na sa kabataan, pero gusto niya sana yung atmosphere na gano'n eh. Na bitin, go home na, no? So, mas maganda yung pinipilit umuwi kaysa yung pinipilit to stay, no? Okay? Ngayon, pag-usapan natin yung 7 big mistakes in leading a cell meetings. Okay? There are 7 big mistakes. Number 1, ito. Allowing someone who is not authorized to lead the cell. Okay? Bakit? Kasi merong pinagkatiwalaan. Yung cell leader, ang responsable pinagkatiwalaan na mag-lead ng cell na yon. Okay? Siya mananagot sa Panginoon para doon sa bagay na yon. Ngayon, pwede siyang mag-delegate ng mga bagay under pa rin sa leadership niya. Hindi to pasahan ng material, no? Dumaan kami sa stage, no, sa line, even sa QRGC when may hawak ng material. Ikaw na next na leader. So pag tinanong, sino leader mo? Walang leader eh. Bakit? Ang leader yung material. Sino may hawak ng material, siya ang leader. So umiikot lang yung material. Sa ayaw natin ng gano'n kasi buhay yun eh, di ba? So gusto natin someone who's authorized to lead the cell, and that's basically the cell leader. Okay? And ngayon, so merong mga taong ma-take over eh, di ba? So yun, pinagpaplanuhan yun, kasi pinagtutulungan yun, di ba? Kuyog nila. Pero, sabihin na, you get what I mean, that there must be authority, no? Number 2, allowing the attendees to take over, causing the leader to lose control of the meeting. No? So ito na yung sinasabi ni di ba? So, sige, pag-usapan natin yun na. Dito na, parehong dalawa na nagtanong. So, public demand talaga to. Okay? Kung ikaw ang leader, ito ang tanong kung ikaw ang leader. Hindi tayo nagtatanong dito para ipipuntas natin sa leader natin. Ito ay bilang ako leader. Ano ang gagawin ko kung mayroong ma-take over? Ang daming sinasabi na hindi naman mahalaga. Hindi na related sa... Pag ako ang leader, tapos pag maraming sinasabi, pag pumahinga yun, kasi hindi, syempre, Hihinga rin yun.
Ako, maganda yung sinasabi mo. Yeah. Mildred, ganda yan. Sige, pag-usapan natin ulit mamaya. Sure. Very Sure. Okay? ganyan. Well, actually, pwede mo rin sabihin, lalo na kung siya lang siya, okay, iba naman. Okay? Wala namang problema. Okay lang. Okay. O, pag may sinabi siya na medyo hindi, ano sa palagay mo doon sa sinabi niya? So, walang, hindi mo tinutukoy, you're just diffusing, no? Okay? So, hihinga rin yun. So, abangan mo na kung ano sasabihin mo. Ang problema, pag hinga, hindi mo rin alam sasabihin mo. Hihinga ka naman. So, handa ka na. Kasi kung minsan, Lalo na pag kilala mo na. So, umpisa pa lang, may baon na ako. kasi kung minsan, Pastor, ang hapon na lang nilod, hindi na related. At saka parang nagkikwento na lang siya as in, gusto niya lang magkwento. Okay, so pag merong gano'n nagsasalita, no, this is what I did. Nagsasalita si ate, napansin nyo? I just but in a little bit in and then said, pag merong gano'n, di ba? So I shortened. I really didn't want to do that, but I just want to demonstrate kung paano ginagawa yun. Okay? So, nagsasalita siya, tinatapos mo naman yung thought niya. Pag may nabuo siyang thought, kung sisingit ka, kung sisingit ka, man lang, yung siningit mo kasi sa gitna ng sentence, pakita mo na pinapakinggan mo siya. So, yung pagsingit mo, yung isisingit mo, yung sinabi niya. Kasi, kunyari ito sabi, kasi palagi na lang yung biyenan ko, kunyari biyenan niya. Kasi yung biyenan ko, nagkukwento na sa biyenan niya. May problema ba rin kayo sa biyenan? Sa gitna ng sentence niya, nakikinig ako, meron, marami talaga dito sis, may problema talaga sa biyenan. Yung mga biyenan talaga na, hindi. Pero, pansinin nyo, pinapakita mo na binavalidate niya yung sinasabi niya. Diba? Right? Pakita kaya kay nanay. YouTube ka na eh. Okay? Pinapakita niya na binavalidate niya yung sinasabi niya. But of course, may limitation in time. And so, okay? Ano pa? Allowing unauthorized, out of context, too long discussions. So, kunyari sila yung nagkakaaway na. Okay? Sa mistake na magagawa mo yun. So, ibig sabihin, you need to take control, no? Pag meron yung gano'n. Lalo na, kung may tinatopic. Magandang topic yan. Pag-usapan natin yan some other time. Like next decade, di ba? Pero, some other time, no? Definitely not this time, no? Pero hindi yung gano'n sasabihin mo. Sasabihin mo, magandang pag-usapan yan. Mamaya, pag nagkainan tayo, di ba? Okay? Kung ano man, no? So, lalo na pagtulong. Ito, neglecting the newcomer or any member. Di ba? Ako, yun ang pinakamalaking mistake na nagagawa ko. At usually, yung katabi ko dito ang hindi masasali palagi. Nakasalita lahat siya. Ay, nandiyan ka pala. So, medyo, we need to be a little more conscious doon sa mga tao na naroon. Valuable yung contribution nila. Kaya nga, minsan, maganda yung mga questions, kung kunyari discussion time, questions relating sa personal experience. Kasi, pag tungkol sa theology, marami talaga hindi makakasagot. Di ba? O tama at mali, di syempre takot siya, baka mamali siya. Okay? So, bibigyan mo siya. Ano sa palagay? Nakaranas ka ba? Mga ganong klaseng tanong. Kunyari, nabanggit yung biyanan. May biyanan ka ba? Wala ka pa pala asawa. Ready, sabihin, wala kang biyanan. Di ba? Pero, ibig sabihin, meron ka lang tanong relating sa experience nila. Yun ang one good way para maano. Or anong palagay mo sa sinabi niya? Agree ka ba doon? Agree. O, mabuti. Di ba? Or, hindi ako agree. Okay? Pastor, isang question pa. Anong gagawin namin? First of all, kasi ako leader. Inano ng leader ang bisita. Bihira siya nagpupunta si bata pa. Pero ayaw niya kasi di ba kaya sinasabi, anong pasalamatan mo, pasunod. Pagdating sa kanya, pipilit siya, ayaw niya magsalita. So, paano gawin namin? Kasi ayaw niya, nag-iintay ang lahat. Hindi naman kinakat off ng leader na wag na lang. Anong gagawin namin? Kasi using time, wala na nauubos lang ang oras sa kaintay ko. Nahihiya siya, ayaw niya magsalita. Bakit? Anong maganda? Hindi, kung hindi ikaw leader. Hindi nga ako leader. Mahirap. Hindi ako magbibigay kung hindi ikaw leader. Okay?
Kayo mag-usap yung leader niyo. Waiting, eh, Ito, sayang ang oras. bilang miyembro, sabihin mo sa leader mo, bilang miyembro, ha? Hindi ako magde-decide sa kanya. Yung leader niyo magde-decide sa cell niya. Kaya sabihin niyo, sister, leader, mukhang ano. So, basically, gano'n. Pero, sasabihin mo, para alam niya rin, nakasayang pa rin yun, nakasayang kayo. So, basically, doon sa leader yon. Pero, kung ikaw ang leader, anong gagawin mo? Ay, hindi ko na Yun siya lang, sasalitain. Actually, you're putting the person at the spot. Ayaw niya magsalita. Kaya huwag na lang, kahit Kung huwag na kaya wag sabihin na. na. Kung kung alam ko na parang hindi naman siya willing na magbigay ng kanyang pasalamat that day kasi mahiya pa siya. Or ilang punta niya na pero mahihain talaga siya, ayaw niya. Hindi ko na siya isali, i-mix ko na. Huwag mo ipasunod. Pero yun nga, yung pasunod, yun ay medyo problema. No? Kita natin, yung kailangan magsalita lahat, nako, pressure na yan, tatagal pa yan, wala ka ng control doon. Kasi, 15 minutes into the testimony, meron pang isa. Ano ngayon ang gagawin mo? Yeah, so, Kaya ano talaga, napakagandang suggestion. Kung meron kayong new friends sa bawat cell, games talaga, maliit na games. game lang, konting intro lang tungkol sa bagay na yun. Pag merong bisita, konti lang. Dito, ganito Tsaka tapos isa lang, dalawa magte-testimony. At least kasi gusto-gusto talaga magpasalamat. Meron talaga. Ito ang gusto ko lang malaman nyo tungkol sa testimony. Ang lahat ng pasasalamat, kung talagang maganda yung ginawa ng Panginoon sa kanya, pwedeng schedule yan. Gusto niya. Next time, kukwento mo yan. Tanda mo, ihanda mo na kasi next time kukwento mo yan. Ang gusto mo na sabihin, huwag mo kukwento ngayon. Ang ganda niyan. Next time, kwento mo yan, ha? Sabi niya, hindi kukwento ko ngayon. Hindi, next time, para handa tayo lahat. Okay? Kasi I can even give you the whole time para sa depende kung sasabihin. Kung yung last week ng pre-request, tapos Yes, yan, ganyan. May thanksgiving ka. Tapos pag testimony siya, kunyari ganito. Ang kwento niya, nag-provide si Lord. Okay? Kaya lang, bago nag-provide si Lord, ang kwento niya dumaan sa 3 bangin, di ba? So, tapos di ba? Tapos sabi niya, ang huli na naman sasabihin niya, nag-provide si Lord. May problema ako sa kasi yung paggising ko ng umaga, grabe, patay tayo dyan. Paggising ng umaga ng Lunes, Biyernes pa, di ba? Paggising ko ng umaga ng Lunes, di ba? Ganon, sabi niya. Pero nag-provide si Lord. Nag-provide. Yung, praise the Lord, palakpakan tayo. Nag-provide na si Lord. Fast forward mo na sa ulit. So, okay naman din yun. Okay na naman yun. Minsan, ito naman, kayo, nagganon na ba kayo? Ako nagaganon madalas na. Pag nagganon kayo, they don't feel they're not, kasi binavalidate nyo naman yung main sinasabi niya, yung message niya. Okay, kasi usually tayong mga Pilipino, hindi naman lahat lakas ng loob natin magsabi na, ganun, praise the Lord, hindi natin, alam ko kung hindi mahirap yun sa lahat, hindi lahat kaya. Pwede rin siguro kung ano sabihin, nung Monday kasi, alam mo na susunod, sasabihin na ba? Sis, pwede malumari na sabihin, sis or Rod, ano yung nangyari nung Friday? Paano, dun tayo kasi para, di ba? Ganda yan ganda nun Oo, pina-fast forward. So, kunyari nagkakwento siya isa-isa, di ba? Pupunta ka ng Monday. O kunyari Monday, sabi niya. Pero ano nangyari nung Friday ng umaga? Di ba? Tapos yung umaga, nagising na po. Hindi yung hapon. Kasi hapon. Ay, wala na yun. Tapos bibigyan mo siyang clue to speed up. Hindi na nahihirapan siya. Siguro pwede pastor na sabihin na, ano yung nangyari na nabigay na ni Lord sa'yo? Paano? Paano niya nabigay yun? Yan. Paano niya nabigay yun? Pastor, kung ano sabi mo noon Monday, paano yung nung bata pa ako? At nung grade 4 ako, naglaya sa mga namin. So, nangyayari yan. Pati yung pagpunta sa bundok, kung ano siya, nagtanggal ng mga bunga. Sure. Kaya pa-fast forward din natin, no? Common yung pastor sa matatanda. Sure. Number 5.
ayos. For example, ako, wala naman akong gustong masyado i-share. Tapos, ikaw na. Parang ayaw mo, nakakaya, hindi nakakaya. Wala ka mo. Hindi, okay lang yun. Ano sabihin mo na? Minsan, tinikilan ko lang eh. Sabi ko, alam na ni Lord, basta nabigay niya lahat. Yun lang. Okay. Nabigay na lahat. Gusto, tell us more. Pwede namang tell us more. Diba? Pero actually, kung gagawin niyo yun on a regular basis, makukuha ng mga tao eh. Matututo sila mag-testimony rin eh. Kaya ang maganda talaga, dahil LID na to, maganda experience mo eh. Ikaw ang nag-lead ng cell. Kasi kung hindi ka nag-lead, dali lang natin sabi ng suggestion. Pero kung hindi ikaw ang nag-lead, hindi mo magagawa eh. Para pala malaman mo anong feeling. Kaya pag nakakita na kayo ng taong mahirap, praise the Lord. Kaya galing ako rito. Tapos ate, o kaya, kuya, di ba? Gagaling ako sa or brother, gagaling talaga ako sa May isa pa pastor sa amin. Nag-invite ba naman? Hindi na ba dyan, te? Hindi. May Sabi tinili. Pag-leader ka din. Hindi. Alam mo, may tinili. Ay, invite. Alam namin sa Okay. Pero kung mga tao din, pinapapasok. Ano nangyari nung biyernes? Masama. Medyo mamaya. Ang dati nag-lifting na yun. Kasi kinuha niya lahat I'm Okay. excited for her. Okay, so let's be concerned lang dun sa extending too much sa ating oras. After a while, you get the feel of it. 6, not introducing the purpose of the cell kasi nakakalimutan yon. Ito, number 7, notice this. Frequently changing the place, day, or time of the meeting. Alam ko sa inyo, some are challenged sa bagay na to. Yung iba sa inyo, kailangan gawin yon. Then, if kung kailangan gawin yon, there's a good reason para gawin yon, and you have to do that, then we allow. Pero, there is a power of consistency sa oras, sa consistency sa lugar, and the power has a lot to do with yung mga nanlalamig, makakabalik pa rin. Kasi alam nila, merong ganong mangyayari sa ganong oras, sa ganong panahon. Kinakwento ni Kenneth, yung anak ni Pastor Manny, taon na yung sumablay. Pero alam niya kung saan sila makikita sa oras na yon, kaya pag nagdipit, we're still here. So it communicates, we're consistent, we're here, we're always here. Okay? So, that builds trust. Okay? Yun ang nabibuild nyo. May trust, okay? So that's why, ingatan nyo. Meron ba kayong mga na-encounter na other problems? Ito, pwede na. Yan na. Okay. Sige. On the same place, isang lugar na. May sarili siyang hostel. Sure. Ang isang kasi, yung invites mo, kasi mag-deliver kasi lalo pag nagsiserve siya ng pagkain. Sure. Yun minsan na kadalasan sila mismo nag-invite kasi doon mag-deliver serve sa yung prepare. Aha. Sila yung Tapos yung host, minsan sila na nag-i-invite kasi ang preparation ng pagkain, minsan natakot ka magdala ng marami kasi yung pagkain na serve niya yung sa pagkain. sana hindi maging consideration whatsoever ang pagkain sa invitasyon. So, actually, hindi, ang cell meeting kahit walang pagkain actually, of course, maganda kung may pagkain, pero kahit walang pagkain, aandar yon. So, kunyari, concern ng host yung mga ilang bisita. Actually, gusto natin mag-win di ba sa sinasabi mo? Kaya yung bawat isa mag-invite. Sure. So, gusto mo mag-invite talaga lahat. No? Ngayon, kung yung pwede mo sabihin ka agad, lalo na kung marami magpakain, palagi mechado, di ba? Palaging lechon. So, sasabihin mo, ate, pwede bang muna? Uy, bawang na. Uy, bawang lang tayo. Okay? So, tinapay lang or pika-pika. Okay? So, at saka magsabi ka lang kasi kung wala, pwede rin naman tayo. Mga ganon, no? Even, actually sa CCF, it came to the point na pinagbawal nila
ang bonggang kasi yung bonggang pagkain, Na-threaten yung iba ko yung pwesto. yung din maka-open yung iba. Pangalawa, tsak yun, yung in charge sa pagkain, malilate. Sigurado yun kasi paghahandaan niya maigi. So, palaging late. Ay, tigil na nga yung pagkaya-gaya na yun para na. So, ang nangyari doon, titinigil na. Pero ngayon, talagang they're still doing it. Pero, ano na lang, alam nila, it should not interfere. Okay? Food should not interfere. It should help, but not interfere. Okay? Sige. Hopefully, makukuha nyo ito kaka-practice. Lalo na yung leading, makukuha nyo ito kaka-practice. Yung sa sense nyo na yung time. And so, magagawa nyo to just like training kayo kung pinapractice niyo. Okay? So, nandiyan dyan na yung mga bata, tumitingin, napasarap tayo. I just demonstrated sa inyo paano mag-extend ng time. Tulad sabi, huwag mag-extend ng time. Sige, lumabot tayo sa Panginoon. Nakita niyo yung assignments nyo. The biggest thing sa assignments ninyo na gawin natin, na ano yung cell meeting, no? Case study nyo, my cell meeting. Hopefully, at this point, nag-lead na kayo ng cell meeting. Okay? And then describe the last cell meeting, itong cell meeting na magkakaroon kayo. Yun ang ibibigay niya sa case study nyo next time. Okay? Sige, lumapit tayo sa Panginoon sa panalangin. Salamat, Panginoon, sa kabutihan nyo at iyong paggawa sa buhay ng bawat isa at sa pagsasanay nyo sa amin maging the kind of cell leader na kagamit-gamit sa inyo at Lord, ang dalangin namin yung mga taong pinagkatiwala nyo sa amin, tulungan namin talaga sila to grow as we face your word, your presence, your people, your power. We would be transformed and the world will be changed as well, Lord. Yun ang hangarin namin, yun ang layunin namin. And so, build, Lord, ourselves, Lord, that we would exalt you together and build up one another and reach out to others. In Jesus' name, amen. Pwede nang stop.